si Nadine Alvarez, ang inyong tagapagkwento. Ang aking kwento ay pinamagatang Si Jonathan ang Batang Iyakin. Si Jonathan ay isang batang laging nakadikit sa kanyang ina. Hindi siya nahiwalay dito kahit saan man ito magpunta. Si Jonathan ay ayaw na nakikipagkaibigan kung kani-kanino dahil takot siya at baka saktan siya nito. Isang araw ay namasyal sila sa palengke at nakakita sila ng maraming prutas na napakasarap. Binilan nila ito at naghandog na rin sa iba. Araw ng pasukan ni Jonathan at dahil iiwanan siya ng kanyang ina, ay nagpaktuli ito at umiyak. Ina, huwag niyo na po akong iwanan. Pwede po bang sa tabi ko na lang po kayo? Ayoko pong mapag-isa. Gusto ko po katabi ko lang kayo. Ang sabi ni Jonathan, natulo ang luha. At agad naman itong nilapitan ni Mika, ang kanyang naging kaibigan. Si Mika ay kababata ni Jonathan. Siya rin ang nagtanggol sa kanya sa mga natawag ni Jonathan. Nakaisip ng ideya si Jonathan ay si Mika at sinabing, Jonathan, bakit hindi tayo mag-ipon? Para may bahay tayo paglaki natin at makakapaglaro tayo kahit kailan natin gusto. Ang sabi ni Mika. Agad naman pumayag si Jonathan at kahit nag-aalinlangan ito na baka maubos ang pera niya, ay pumayag pa din. Simula noon ay tinuruan siya ni Mika na maging malakaibigan. Kwento din ni Mika ang kwento ng mga langgam at agila na kung saan naging matalino at laging nasa labas ang mga langgam kahit takot sila sa mga agila. Pamula noon ay naging marami na ang kaibigan ni Jonathan at mahilig na rin siya makipaglaro at hindi na rin siya naiyak kapag naalis ang kanyang ina. Muli, ang pamagat ng ating kwento ay Si Jonathan ang Batang Iyakin. Ako po si Nadine Alvarez, ang inyong tagapagkwento. Ang aral na ating matututunan ay matuto tayong tumuklas ng iba pang bagay at huwag tayong masyadong mahiyain para hindi tayo pagtawanan.